Kapag may isang taong nagpapalipas ng gabi sa pagtitig sa kisame, nag-iisip ng mga usapang hindi naman nangyari at bumubuo ng kung ano-anong senaryo sa isip para ipaliwanag ang layo mula sa taong mahalaga sa kanila, nagsisimula silang pumasok sa isang tahimik na ikot na dahan-dahang naglulupaypay sa kanilang pagkatao. Isang pagdurusa itong hindi nakikita sa social media, ngunit lihim na lumalamon sa kanila mula sa loob araw-araw. Nawawalan sila ng mga pagkakataon, napapabayaan ang pag-aaral, nagtatrabaho ng walang pokus, lumalayo sa mga kaibigan at nagsisimulang makita ang mundo sa isang baluktot na pananaw, lahat dahil sa isang taong maaaring hindi man lang alam ang epekto niya. Ang pinakamalungkot dito ay marami sa mga individual na ito ang makakaiwas sana sa emosyonal na pagbagsak na ito kung natuto muna silang kontrolin ang sarili nilang isip. Minsang sinabi ni Marcus Aurelius, kung may anumang panlabas na nagpapahirap sa iyo, ang sakit ay hindi dahil sa mismong bagay, kundi dahil sa pagtatasa mo rito. At ito mismong panloob na pagtatasa ang sumisira sa mga tao sa bawat araw. Marahil naranasan mo na rin pagkuha ng iyong telepono, pagbubukas ng chat, paulit-ulit na pagbasa sa mga lumang mensahe, sinusubukang alamin kung saan ka nagkamali. Baka nasusumpungan mo ang iyong sarili na sinusuri ang isang istoryang may 3 segundo, pilit hinuhulaan ang iniisip ng ibang tao o marahil pakiramdam mo ay hindi ka nakikita kapag nakita mong nabasa nila ang mensahe mo ngunit hindi sumagot. Ang ganitong uri ng emosyonal na pagdurusa ay nararanasan ng milyon-milyong tao sa buong mundo dahil nabubuhay tayo sa isang panahon ng walang humpay na paghahambing, matinding pananabik at mabilis na komunikasyon. Lahat ay tila apurado. Lahat ay tila personal. Ngunit dito mismo lumalabas ang Stoicism bilang isang ilaw na tumatagos sa mental na ulap. Dahil si Marcus Aurelius, sa kabila ng pagiging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kanyang panahon, ay naharap sa mga pagkawala sa pamilya, panggigipit sa politika, pagtataksil at mga responsibilidad na maaaring sumira sa kanyang katinuan. Ngunit nanatili siyang matatag. Bakit? Dahil natuto siyang pamunuan ang sarili niyang isip bago pa man niya sinubukang pamunuan ang iba pang bagay. Isipin kung gaano karaming individual ang naligaw ng landas dahil sa pag-ibig na hindi nasuklian. Nakikita natin ito sa mga pampublikong personalidad sa lahat ng oras. Si Britney Spears, halimbawa, ay nakaranas ng emosyonal na pagbagsak na pinalala ng magulong relasyon at mga emosyonal na inaasahan na nawala sa kontrol. Napakalaki ng panlabas na panggigipit, ngunit ang talagang sumira sa kanya ay ang kawalan niya ng kakayahang salain ang nangyayari sa loob. Ito mismo ang ipinagbabala ni Marcus Aurelius. Ang isip ay umaangkop at binabago para sa sarili nitong layunin ang balakid sa aksyon nito. Kapag mahina ang isip, sinisira ka ng balakid. Kapag malakas ito, hinuhubog ka nito. At iyon ang unang pangunahing aral ng bidyong ito. Kung hindi mo palalakasin ang iyong isip, sino man ang mahalaga sa iyo ay magkakaroon ng kapangyarihang pabagsakin ka. Ang problema ay masyado tayong nag-i-idealize. Nagdurusa tayo hindi dahil sa mismong tao, kundi dahil sa bersyong nilikha natin sa kanila sa ating isip. Kaya napakasakit, hindi ang kawalan ng mensahe, kundi ang kahulugan na ibinibigay natin sa kawalang iyon. Hindi ang katahimikan ng tao, kundi ang ingay na ginagawa ng iyong isip sa pagpapakahulugan sa katahimikan na iyon. Itinuturo ng Stoicism na karamihan sa pagdurusa ng tao ay nagmumula sa pagkalito sa pagitan ng nasa loob ng ating kontrol at ng wala. At kapag nagdurusa ka dahil sa isang tao, kadalasan ay sinusubukan mong kontrolin ang isang bagay na hindi naman kailanman naging iyo.
Ipinapaalala ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Ang problema, halos wala nang naglalapat ng prinsipyong ito sa pag-ibig. Ang magandang balita ay binabago ng pagkatuto ng prinsipyong ito ang lahat. Kapag huminto ka na sa paghihintay, sa paglikha ng mga katang-isip na naratibo, sa pagsisisi sa sarili mo dahil sa pagmamahal na hindi mo natanggap, nagsisimula kang bawiin ang kontrol sa sarili mong buhay. At ang bidyong ito ay ginawa para sa layuning iyon, upang ipakita sa iyo kung paano ilalapat ang pilosopiya ng stoicismo sa praktika sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kapag dumating ang pagkabalisa, kapag bumibigat ang pananabik, kapag hindi ka pinapansin o tila hindi ka pinahahalagahan ng taong gusto mo sa parehong paraan, dito matututunan mo kung paano ayusin muli ang iyong mga saloobin, kung paano sirain ang mga mapanirang mental na siklo, at kung paano buuin muli ang iyong pagpapahalaga sa sarili nang hindi umaasa sa sinuman. Dahil, gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nababahiran ng kulay ng mga iniisip nito, at marahil ang iyong kaluluwa ay kasalukuyang nababahiran ng kulay ng isang taong hindi karapat-dapat sa lahat ng kahalagahang ito. Kapag nagdurusa ka dahil sa isang taong mahalaga sa iyo, ang pinakamalaking pagkakamali ng iyong isip ay ang paniniwalang ang iyong kaligayahan ay nakasalalay sa reaksyon ng taong iyon. Ito ang simula ng emosyonal na pagkakakulong dahil isinusuko mo ang kontrol sa iyong mental na estado sa isang taong kadalasan ay hindi man lang alam ang iyong nararamdaman. Naharap si Marcus Aurelius sa mga digmaan, pagtataksil sa politika, epidemya at mga pagkawala sa pamilya. Gayunpaman araw-araw niyang itinala sa kanyang mga sinulat ang pangangailangan na huwag isuko ang kanyang panloob na balanse sa mga panlabas na pangyayari. Sinabi niya, ang tunay na trahedya ay kapag nawala ang iyong sarili sa pagsisikap na bigyan ng kasiyahan ng iba. At kapag inilapat natin ito sa pag-ibig, napagtanto natin kung gaano kadali mawala ang sariling pagkakakilanlan sa pagsisikap na manalo sa isang taong hindi kailanman nag-alok ng pagtutumbas. Ang isip ay lumilikha ng mga ilusyon, nagpapakita ng mga perpekto, nag-i-idealize ng mga pag-uugali at ginagawang uri ng emosyonal na kaligtasan ang ibang tao. At habang mas sinusubukan mong lumapit, mas lalo namang lumalayo ang taong iyon. Unti-unti nitong sinisira ang pagpapahalaga sa sarili. Kinukumpirma ng modernong neuroscience ang pattern na ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag lumilikha ka ng isang hindi nasusukliang emosyonal na inaasahan, aktibo ang parehong bahagi ng utak na nauugnay sa chemical dependency. Kaya napakahirap huminto sa pamimilit, sa pagtingin sa iyong telepono, sa pagmumuni-muni sa kung ano ang maaaring nangyari. Kaya mo binabalikan ang mga lumang pag-uusap. Binibigyang kahulugan ang mga hindi umiiral na senyales at nabubuhay sa isang uri ng katamtamang emosyonal na delusyon. Ito ang isip na nagmamakaawa para sa dopamine, sinusubukang hanapin sa ibang tao ang nawawala sa loob ng iyong sarili. Ngunit narito ang puntong ituturo ni Marcus Aurelius. Walang sino man ang obligado na ibigay sa iyo ang dapat mong matutunan na likhain sa iyong sarili. At ito ay nagiging malinaw kapag napagtanto mo kung gaano karami ang nagdurusa dahil sa maliliit na bagay. Ang isang nabasa na mensaheng hindi sinasagot ay nagiging sakit. Ang isang malamig na sagot ay nagiging dahilan ng kalungkutan. Ang isang nakanselang date ay nagiging patunay ng pagtanggi. Ngunit iba ang katotohanan. Masyado kang nagbibigay ng halaga sa isang taong maaaring hindi man lang iniisip ka sa parehong antas. At hindi ibig sabihin nito na ikaw ay kapos. Ibig sabihin lang nito ay inilalagay mo ang iyong enerhiya sa maling lugar
Uulitin ni Marcus Aurelius sa kanyang sarili, gawin ang dapat gawin, ang iba ay lampas sa iyong kontrol. At kung ilalapat mo ang prinsipyong ito ngayon, magsisimula kang mapagtanto ang isang makapangyarihang bagay. Nagdurusa ka lamang dahil inuokupa mo ang iyong isip sa maling tao. Ang mundo ay puno ng mga pagkakataon, mga landas, mga bagong relasyon, ngunit nananatili kang nakatutok sa isang punto na parabang ang isang puntong iyon ang nagbibigay kahulugan sa iyong buong buhay. Emosyonal na sinira nito ang milyon-milyong tao at marami ang hindi na nakabangon dahil hindi nila naintindihan na ang problema ay hindi pagtanggi kundi pagkapit. Ang pagkapit ay lumilikha ng mga pantasya. Ang pagkapit ay lumilikha ng mga inaasahan. Ang pagkapit ay lumilikha ng pagdedepende. At ang pagdedepende ay lumilikha ng pagdurusa. Kapag natuto kang obserbahan ang pagkapit ng walang emosyon, tulad ng isang siyentipiko na nagsusuri ng isang phenomenon, nagsisimula itong mawala ang kapangyarihan nito sa iyo. Isang nagbibigay inspirasyong halimbawa ng isang taong nabuhay sa kabaligtaran ng siklong ito ay si Keanu Reeves. Nawalan siya ng mahahalagang tao, dumanas ng malalalim na personal na trahedya, ngunit nanatili siyang may kahangahangang emosyonal na balanse. Hindi dahil hindi siya nakaramdam ng sakit, kundi dahil hindi siya kumapit sa mga bagay na lampas sa kanyang kontrol. Namumuhay siya ng simple, nakasentro at naaayon sa mga prinsipyo na lubhang kahawig ng stoicismo. Ang kanyang kapanatagan ay hindi nagmula sa mundo. Nagmula ito sa kung paano niya pinili na bigyang kahulugan ang mundo. At iyon mismo ang itinuro ni Marcus Aurelius, ang iyong isip ay ang iyong kuta. Kung itatayo mo ang kutang iyon, walang sino man ang makapagbabawas sa iyong emosyonal na katatagan. Ngunit mayroon pang mas mahalaga, kailangan mong simulan itong ilapat ngayon. Tanungin ang sarili, bakit ko ipinagkakatiwala ang aking pang-araw-araw na kalooban sa reaksyon ng iba? Bakit ko hinahayaang kontrolin ng katahimikan ng isang tao ang aking mga emosyon? Bakit ko inilalagay ang aking pagpapahalaga sa sarili sa kamay ng isang taong hindi naman talaga ako kilala? Ang mga tanong na ito ay hindi para sisihin ka. Ang mga ito ay para gisingin ka dahil karamihan sa mga tao ay namumuhay na para bang normal lamang ang magdusa, manghiya sa sarili, mamilit, subukang patunayan ang sarili. Samantalang sa totoo lang, pinahihina lamang nito ang kanilang tunay na pagkatao. Ang susi ay nasa pagbawi ng kontrol. At nagsisimula ito araw-araw sa maliliit na aksyon, paglilimita ng mga inaasahan, paghinto sa pagrepaso ng mga lumang mensahe, pagpapraktis ng panloob na focus, at pagpapaalala sa sarili na walang sinuman ang obligado na punan ang iyong emosyonal na pangangailangan. At bago tayo lumalim pa rito, kailangan kong humingi sa iyo ng isang mahalagang bagay. Kung nagugustuhan mo ang video sa ngayon, pakipindot ang like button at mag-subscribe sa channel. Mahalaga ito upang patuloy na maabot ng nilalaman ang mas maraming tao at para lumago ang channel. Bawat like at bawat subscription ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa kinabukasan ng proyektong ito. Ang iyong suporta ay nagpapanatili sa mensaheng ito at nagbibigay daan upang patuloy na magkaroon ng mga bagong video na tulad nito. Isa sa pinakamalaking sanhi ng pagdurusa dahil sa isang taong gusto mo ay ang ugaling paniwalaan na ang emosyon ay tanda ng tadhana. May naramdaman kang matindi at agad kang gumagawa ng naratibo na ito ay nangangahulugang isang mas malaking bagay. Ngunit itinuro ni Marcus Aurelius na ang pakiramdam ay hindi isang orakulo. Isa lamang itong panloob na reaksyon, hinubog ng mga inaasahan, ilusyon at gawi. Sinabi niya, karamihan sa iniisip nating mahalaga ay usok lamang.
At iyon mismo ang nangyari kapag isinusuko mo ang iyong sarili sa paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa isang tao. Nagsisimula kang maniwala na ang tindi ng iyong emosyon ay patunay na dapat silang maging bahagi ng iyong buhay, samantalang sa katotohanan, madalas ito ay resulta lamang ng kawalang laman na pinayagan mong lumago sa loob ng iyong sarili. Ikinagugulo ng isip ang tindi sa kahalagahan, at kapag nangyari ito, nagpupumilit kang kumapit sa isang tao na marahil ay sumasakop lang sa espasyo na dapat ay pinupuno ng iyong personal na pagunlad. Pinatitibay ito ng modernong psikolohiya sa pagpapakita na malaking bahagi ng matinding damdamin ay sinusuportahan ng kawalan ng katiyakan. Kapag ang isang bagay ay madaling hulaan, matatag at payapa, kumakalma ang utak. Gayunpaman, kapag ang isang bagay ay walang katiyakan, malabo o puno ng halo-halong signal, nag-uumpisa ito ng siklo ng labis na pagtutok. Ito ang dahilan kung bakit patuloy mong iniisip ang taong iyon. Hindi dahil likas siyang espesyal, kundi dahil lumilikha siya ng stimuli na naglalagay sa iyo sa isang estado ng emosyonal na alerto. At habang mas nagiging hindi matatag siya, mas binibigyan siya ng halaga ng iyong isip. Ito ang nagbubunga ng uri ng pagdurusa na tatawagin ni Marcus Aurelius na pagkakakulong sa sarili. Nagbabala siya laban sa panganib ng pagiging bihag ng mga sensasyon na walang koneksyon sa katotohanan. Kapag inilapat natin ito sa pag-ibig, napagtanto natin na maraming tao ang hindi nagdurusa para sa tao, kundi dahil sa emosyonal na adiksyon na pinatutubuan ng kawalan ng katiyakan. Maraming individual ang nabubuhay sa ganitong pattern sa loob ng maraming taon. Pumapasok sila sa mga relasyong hindi balanse, nagpupumilit sa isang taong nagpapakita ng kaunting interes, nagtatayo ng mga inaasahan sa mumo ng atensyon, at sinisisi ang sarili sa hindi pagiging sapat. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay sumira sa buhay, karera at reputasyon. Tingnan ang kaso ni Lindsay Lohan na nakaranas ng matinding kaguluhan sa publiko at kung paano ang bahagi ng kanyang emosyonal at pag-uugaling pagbagsak ay nagmula sa hindi matatag na mga relasyong romantiko at magulong pattern ng attachment. Hindi ang tao ang sumira sa kanyang katatagan, kundi ang paraan ng kanyang emosyonal na reaksyon sa kawalan ng katatagan. Ituturo ni Marcus Aurelius na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag natuto kang makilala ang pagitan ng panandaliang emosyon at tunay na halaga. Ulitin niya, ang lahat ng nakikita natin ay isang opinyon, hindi isang katotohanan. At kung tapat kang magmamasid, makikita mo na malaking bahagi ng nararamdaman mo ay isang opinyon na nilikha ng iyong isip, hindi isang eksaktong representasyon ng realidad. Nag-aalok ang stoicism ng isang bagay na makapangyarihan, ang pagmamasid sa iyong mga emosyon ng may paghihiwalay. Hindi pagsupil sa mga ito, kundi pagsusuri. Tanungin ang sarili, bakit ko nararamdaman ito? Ito ba ay produkto ng pag-asa? Ito ba ay produkto ng idealisasyon? Ito ba ay produkto ng naipong pananabik o pangangailangan? Ang pag-eehersisyo sa pag-iisip na ito ay nagsisilbing filter, naghihiwalay sa kung ano ang totoo mula sa kung ano ang emosyonal na pantasya. Ilapat ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, kapag naramdaman mo ang pagnanais na magpadala ng mahaba at nagpapaliwanag na mensahe, huminto at tanungin kung talagang kinakailangan ito o kung ito ay pagkabalisa lamang na naghahanap ng kumpirmasyon. Kapag nakaramdam ka ng kalungkutan dahil hindi sumagot ang tao, tanungin ang sarili kung nagre-react ka ba sa mismong katotohanan o sa kahulugan na ibinigay mo sa katotohanan iyon.
Kapag nakita mo ang iyong sarili na nag-iisip ng perpektong kinabukasan, tanungin ang sarili kung ito ay nagmumula sa isang tunay na koneksyon o isang panloob na paglalabas na ginawa upang punan ang isang kawalan. Isinulong ni Marcus Aurelius na ang pagmamasid sa sariling kaisipan ang pundasyon ng emosyonal na kalayaan. Ito ang nagdadala sa atin sa isang praktikal na hamon. Sa darating na 3 araw, sa tuwing may mararamdaman ka tungkol sa taong gusto mo, isulat agad kung ano ang naramdaman mo at kung bakit mo pakiramdam ay naramdaman mo ito. Hindi ito kailangang maging matatas, organisado o malalim. Maging tapat ka lang. Sa katapusan ng 3 araw, basahing muli ang lahat. Mapagtatanto mo na malaking bahagi ng mga emosyon na bumabalot sa iyo ay hindi sanhi ng tao, kundi ng iyong panloob na interpretasyon. Ang simpleng ehersisyong ito na paulit-ulit na sinasabi ng maraming iskolar ng isip ay lubos na nagpapababa ng emosyonal na intensidad dahil binabali nito ang automatikong siklo ng pagdurusa. Para kang nagbibigay liwanag sa bawat madilim na sulok ng iyong isip at kung saan may liwanag bumababa ang takot. Ang layunin dito ay hindi para pigilan kang gustuhin ang isang tao. Ang layunin ay tulungan kang mabawi ang kontrol sa iyong sarili. Dahil kapag natuto kang obserbahan ang iyong mga emosyon sa halip na mawala sa mga ito, may mangyayaring makapangyarihan. Hihinto kang maging biktima ng iyong puso at magsisimulang maging kumander ng iyong buhay. At ito ang pinaniniwalaan ni Marcus Aurelius na dapat pagsikapan ng bawat tao. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga nagdurusa para sa isang tao ay ang paniniwala na kung magsisikap sila ng sapat, magpapakita ng sapat, o magpipilit lang ng kaunti pa, balang araw ay magkakasya ang lahat. Nakakasira ang ideyang ito dahil inilalagay ka nito sa posisyon ng pagmamakaawa para sa atensyon. Nagbabala si Marcus Aurelius tungkol dito nang sabihin niya, huwag mong hilingin na mangyari ang mga bagay ayon sa gusto mo. Sa halip, hilingin mong mangyari ang mga ito ayon sa kailangan nilang mangyari. Ang pangungusap na ito ay tila simple, ngunit sinisira nito ang isang ilusyon na kinakain ng milyon-milyong tao. Ang ilusyon na ang pagpupursige ay magpapabago sa kalooban ng iba. Kapag masyado kang nagpipilit, hindi ka nagpapakita ng pagmamahal. Nagpapakita ka ng kawalan ng panloob na kontrol, at kapag nawala ang panloob na kontrol, nawawala ang lahat: focus, dignidad, pananaw at balance. Ang pagdurusa sa pag-ibig ay nagmumula sa bigong pagtatangka na hubugin ang mundo sa iyong mga hangarin. At kapag hindi sumunod ang mundo, ikaw ang masisira sa loob. Ang pinakakakaiba ay ang karamihan sa mga taong nagpupumilit ay nabubuhay na nakulong sa isang romantikong salaysay na sila mismo ang lumikha. Naniniwala sila na ito ay isang kwento ng pag-ibig na nagambala. Samantalang sa katotohanan, ito ay isang kwento ng attachment na hindi kailanman tunay na umiral. Ipinapakita ng siyensya ng emosyon na kapag lumikha ka ng matinding inaasahan na hindi nagkakatotoo, ang utak ay pumapasok sa isang estado ng cognitive dissonance. Naghahanap ng mga dahilan upang bigyang katwiran ang kawalan ng pagpapahalaga. Diyan ka nagsisimulang mag-imbento ng mga dahilan para sa tao. Abala sila, mahiyain sila, iba sila, takot sila sa commitment. Lahat ng mga salaysay na ito ay mekanismo ng pag-iisip upang protektahan ang ego. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Kung gusto ng tao, ipapakita nila. Sasabihin ni Marcus Aurelius na sinasayang mo ang iyong enerhiya sa pakikipaglaban laban sa kalikasan ng mga bagay. Uulitin niya, ang pagtanggap sa kung ano ang nangyayari ang unang hakbang upang makahanap ng kapayapaan. At upang ilarawan ito, kailangan lang tingnan ang mga pampublikong personalidad na nagpabago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pag-unawa sa prinsipyong ito.
Isang halimbawa ay si Chris Evans na laging nagpapanatili ng diskresyon at kapanahunan sa kanyang mga relasyon. Inuuna ang emosyonal na balanse at panloob na pagkakaisa bago ang anumang dramatikong attachment. Ang kanyang takbo ng buhay ay nagpapakita na ang isang tao ay maaring magkaroon ng pandaigdigang kasikatan, patuloy na presyon at manatiling nakatuon sa kung ano ang nasa loob ng kanilang kontrol. Hindi siya nabubuhay sa pamamagitan ng emosyonal na pagre-react sa pag-uugali ng iba. Nabubuhay siya ng naayon sa kanyang sariling esensya at iyan ang stoicism na inilalapat, pananatiling sentrado anuman ang mangyari sa paligid mo. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig, ito ay tungkol sa pagiging matatag. Ngunit paano mo ito ilalapat sa iyong pang-araw-araw na buhay kapag patuloy kang hinihila pabalik ng iyong puso? Una, kailangan mong maunawaan na ang pagpupursige sa isang bagay na hindi umiiral ay umuubos ng iyong mahalagang enerhiya. Kapag nagugugol ka ng mga oras sa pag-iisip ng mga sitwasyon, napapagod ka ng mental. Kapag naghihintay ka ng mensahe, pinaparalisa mo ang iyong buhay. Kapag sinisisi mo ang iyong sarili para sa hindi nasusuklian na damdamin, pinapahina mo ang iyong sarili ng emosyonal. Itinuro ni Marcus Aurelius na ang pinakamalaking pag-aaksaya ng tao ay ang idirekta ang lakas sa kung ano ang wala sa iyong kontrol. At ang hindi nasusuklian na pag-ibig ay iyon mismo, ang pagtatangka na kontrolin ang hindi makontrol. Kaya, ang stoic na pagsasanay dito ay simple, malalim at mahirap. Idirekta ang iyong enerhiya sa kung ano ang kaya mong buuin, hindi sa kung ano ang gusto mong makuha. Isang makapangyarihang ehersisyo para dito ay ang malay na pagpapalit. Sa tuwing mapapansin mong magpapadala ka ng pabigla-biglang mensahe, huminto at palitan ang aksyon ng isang bagay na nagbibigay ng tunay na halaga. Pagbabasa, pag-ehersisyo, pag-aaral, paglikha. Ang pag-uulit ng gawaing ito ay lumilikha ng mga bagong daanan sa pag-iisip. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag paulit-ulit mong idinidirekta ang isang emosyonal na impulse, nagsisimulang humina ang neural pathway na lumikha ng mapanirang pag-uugaling iyon. Sa madaling salita, sa bawat pagkakataon na pinipili mong kumilos ng may kamalayan sa halip na mag-react dahil sa pangangailangan, binabawasan mo ang kapangyarihan ng taong iyon sa iyo. Tatawagin ito ni Marcus Aurelius na paghuhubog sa sariling kaluluwa dahil ang iyong isinasagawa araw-araw ang humuhubog sa kung sino ka. At narito ang isang mahalagang punto. Kailangan mong tandaan na ang iyong halaga ay hindi bumababa dahil hindi ka pinili ng isang tao. Hindi umiikot ang mundo sa mga pagpipilian ng iba. Umiikot ito sa kung paano ka tumugon sa mga ito. Kapag tinanggap mo na wala kang kontrol sa kalooban ng ibang tao, ngunit ganap na kontrol sa iyong sariling paninindigan, pinalalaya mo ang iyong sarili. At kapag nagsimula ang pagpapalayang ito, may isang bagay sa loob mo ang tahimik na nagbabago. Hindi agad nawawala ang sakit, ngunit nawawalan ito ng kapit. Hindi nawawala ang attachment sa unang araw, ngunit nababawasan ito. At unti-unti na pagtanto mo na ang kapayapaan ay laging nariyan, natatabunan lamang ng pagpupursige. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang lahat ng kailangan mo para sa kaligayahan ay nasa loob mo, hindi sa labas. At marahil ngayon ang oras para sa iyo upang sa wakas ay maniwala doon. May isang punto sa emosyonal na paglalakbay kung saan kailangan mong harapin ang pinakamahirap na katotohanan. Malaking bahagi ng sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi sanhi ng taong gusto mo, kundi sa paraan ng pagbuo mo ng mga inaasahan sa kanilang paligid. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang nakakasama sa iyo ay hindi ang kasalukuyan, kundi ang nakaraan na pilit mong dinadala. At ito mismo ang naipong bigat ng emosyon na pumipigil sa milyon-milyong tao na makapagpatuloy.
Kumakapit sila sa kung ano ang maaaring nangyari, hindi sa kung ano ang talagang nangyari. Pinangahawakan nila ang mga lumang mensahe na parang patunay ng tadhana. Binabasa nila muli ang mga dialogo na parang may mga lihim na mensahe na nakatago sa loob. Binubuo nila muli ang mga alaala, naghahanap ng mga senyales ng pagpapahalaga. Ngunit ang katotohanan ay ang attachment sa nakaraan na ito ay nagnanakaw sa kasalukuyan at sumisira sa hinaharap. Ang patuloy na pagdurusa ay nagmumula sa pagtutol na tanggapin na hindi naganap ang kwento ayon sa iyong imahinasyon. Iminumungkahi ng pilosopiya ng Stoicism ang isang bagay na simple ngunit nagpapabago. Paghihiwalay sa katotohanan mula sa salaysay. Ang katotohanan ay ang nangyari. Ang salaysay ay ang nilikha mo sa paligid nito. Ang katotohanan ay lumayo ang tao, nagbigay ng kaunting tugon, nagpakita ng kawalan ng interes, nagbago ng mga prioridad o simpleng nagpatuloy sa kanyang buhay. Ang kwentong pinanghahawakan mo ay may nararamdaman pa rin sila, na nalilito sila, natatakot at darating ang panahon na matatanto nila ang iyong halaga. Kapag pinagsama mo ang katotohanan at ang kwentong ito sa iyong isip, nagdurusa ka. Kapag pinaghiwalay mo ang dalawa, lumalaya ka. Sang-ayon ng modernong sikolohiya, karamihan sa matagal na sakit ng damdamin ay hindi nagmumula sa mismong pangyayari, kundi sa kahulugang ibinibigay mo rito. At kung tapat mong susuriin ang iyong nakaraan, makikita mong ang karamihan sa nagpapabagsak sa iyo ay hindi ang kawalan ng isang tao, kundi ang matinding pagkapit mo sa isang kwentong hindi mo kayang bitawan. Ngunit may isa pang malalim na punto na ididiin ni Marcus Aurelius. Ang pag-ibig na naghahatid ng kapahamakan ay hindi tunay na pag-ibig. Ito ay pagkadepende sa damdamin na nagkukubli. At nag-uugat ang pagkadepende kapag ibinibigay mo sa ibang tao ang isang tungkuling sa iyo lang dapat, ang magpatunay ng iyong pagkatao, ang pumuno sa iyong kawalan, ang magbigay kahulugan sa iyong mga araw. Sa sandaling ang ibang tao ay maging tanging dahilan mo para bumangon ng may sigla, nawawala ang iyong sariling pagpapasya. At kapag nawala ang iyong sariling pagpapasya, nawawala ang iyong kalayaan. Ito ang nagdulot sa milyon-milyong tao na sirain ang kanilang sarili. Ang nakakalaso na relasyon, hindi makontrol na selos, takot na iwan, padalus-dalus na kilos. Lahat ng ito ay nagmumula sa maling paniniwala na kailangan mo ang presensya ng iba para maging matatag. Sasabihin ni Marcus Aurelius na ito ay pagsuko ng iyong kapayapaan bilang handog sa isang taong hindi naman humiling na pasanin ang bigat na iyon. At heto ang isang huling makapangyarihang halimbawa, si Dwayne "The Rock" Johnson. Nalampasan niya ang mga panahon ng matinding depresyon, lalo na matapos ang masasakit na hiwalayan at mga panahong hindi matatag. Ngunit sa halip na kumapit sa nakaraan, muling itinayo niya ang kanyang buhay ng may disiplina, layunin at matinding pagtutok sa kung ano ang nasa kanyang kontrol. Ginawa niyang lakas ang sakit, direksyon ang kawalan ng katiyakan at pagkahinog ang kahinaan. Ipinapakita ng kanyang paglalakbay na walang sinuman ang itinakdang magdusa sa habambuhay na sakit ng damdamin. Nagbabago ang mundo kapag binago mo ang iyong pagtingin sa iyong sarili rito. Ito ang dalisay na Stoicism, ang pananagutan sa sarili mong pag-iisip, hindi sa kilos ng iba. At kung gusto mong isagawa ito ng praktikal, ito ang isang huling ehersisyo na inspirasyon ng mga sinulat ni Marcus. Sa susunod na 7 araw, gabi-gabi, isulat ang 3 bagay na ginawa mo para sa iyong sarili na hindi nakasalalay sa iba. Pwedeng maliit lang ito, pag-ehersisyo, pag-aaral, pag-aayos ng kung ano, pag-aalaga sa katawan, paglalakad o pagkatuto ng bagong bagay.
Nagsisilbi itong sanayin ang iyong isip na kilalanin na hindi umiikot ang buhay mo sa taong nagbibigay sa iyo ng sakit. Ito ay isang simpleng proseso, ngunit ito ay malalim na nagbabago sa iyong pananaw, sa sariling pagpapasya at lubhang nagpapababa ng emosyonal na pagkakapit. Sa paggawa nito, hihinto ka sa pamumuhay ng reaktibo at magsisimulang mamuhay ayon sa sarili mong pagpili. At kapag nagsimula na ang panloob na pagbabagong ito, magbabago din ang lahat sa paligid mo. Ang taong minsang tila hindi mapapalitan ay magiging isa na lamang alaala. Ang sakit na tila imposibleng malampasan ay magiging isang aral. Ang kawalan ng seguridad na nagparalisa sa iyo ay matutunaw. At unti-unti, mapagtatanto mong palaging sumusulong ang buhay. Ikaw lang ang naiwan, naghihintay na bumalik ang isang tao. Ang pilosopiya ni Marcus Aurelius ay nagpapaalala sa atin, huwag mong sayangin ang iyong buhay sa paglingon. Ang nakalipas ay hindi na mababago, ngunit mababago mo ang iyong ginagawa ngayon. At marahil ito na mismo ang pagbabagong kailangan mo. At kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi ito sa espesyal na taong iyon na marahil ay kailangan ding makarinig ng ganito ngayon. Abangan kita sa susunod na video.